Sa dilim o sa liwanag ng kanyang matutunan, ang lahat ng mabuti at marapat sa sanlibutan, nasa tamang paraan, tugtin niya ng tuwiran. Alala umbaga, puso mo'y mapag-aatasan, mawiwi ka ng ama. Anak, ibigin mo siya kung susunod ka sa kanya. At kilala mo nang uusap sa'yo, magtuturan ng ikabubuti mo at ikaliligaya mo. Subalit ilan nga kaya ang tuwirang tutupad, tatalim at gaganap sa tunay na marapat? Ilan kaya mga mahal ko na magsumigaw man ako ay matututunang unawain ang sinisigaw ko sa inyo. O bumulong man ako, may pandamay mararamdaman ang wika ko na mahal kita. Pabulong ko man sa puso mo, itura mararamdaman ang buhay. Yan ang pawang katotohanan, aking mga minamahal, sapagkat ang puso nyo'y may pandama, ang mata nyo tamang may pandama ito. Subalit hindi maaaring sabihin sa mata, ibigin mo siya. Sinisigurado ko sa inyo, sa puso ang tudlo upang sambitin. Itala mo ako sa puso mo, ibigin mo akong totoo. Huwag masdan ang nakikita ng iyong mata, kundi ako ang hanapin mo. Katotohanan ang tinuran ko, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Napakabuti po ng Diyos. Ano po? Kapag gumawa po siya, kapag siya po ang nagtakda, sang iglap. Amen talaga. Amen. Sapagkat hindi po katulad ng tao matagal ang plano. Sa tagal na plano na yon, may mali pa, may kulang pa, palpak pa, sabi ng tao. Subalit kapag ang Ama nagplano, walang mali. Bakit? Sapagkat lahat ng ginawa niya ay tama sa tao dito sa lupa. Buhay po ang Diyos! Kaya po, kayo po ba may plano sa pamilya nyo? May pangarap po ba kayo sa mga anak nyo? Nang hindi po kayo nabibigot, nasasakitan, nasasaktan yung plano, pangarap nyo sa mga anak nyo ay isama nyo ang Ama. Upang di man maganap matupad ang plano at pangarap nyo, may galak pa rin sa puso nyo. Buhay po bang Diyos? At sinisigurado naman ang Ama, kapag ang ginawa mo ay kalugod-lugod sa Kanya, nabigo ka ba sa pangarap mo sa anak mo? Mayroong pang pag-asa sapagkat may bukas pa. Buhay po bang Diyos? Katotohanan lamang mga minamahal ko. Halimbawa, pangarap mo sa anak mo, maging Miss Universe. Eh nung bata siya'y kaganda-ganda niya, kay sexy-sexy niya. Nang siya'y lumaki na, naging dabyana siya. Nabigo pangarap mo. Yun ba ay kalulumbay mo? Yun bagay daanan ng pagkalimot mo sa Ama? O may paraan pa? Ang mahalaga, dabya naman ang anak mo sa pananaw ng tao, subalit ang puso niya'y sa Kanya. Higit na may galak kaysa Miss Universe, nanalayo naman sa Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lamang ang tao, kapag nangarap ito, yun na lang ang laman ng isip niya. Yun na lang ang gustong gawin at tuparin niya. Subalit ang wika ng Ama, anak,
Kung ang 10 buto hinilera mo sa lupang ito, hindi mo alam kung alin ang tutubo dyan at mamumunga. Subalit ako alam ko kung alin ang mamamatay dyan at mabubuhay para mamunga. Tama po ba? Kaya, ang lahat dito sa lupa ay pakikipagsapalaran. Mga minamahal ko, pakikibaka sa buhay. Kaya, ang umaayaw, di nagtatagumpay. Ang sumusuko, tuwirang nalulumbay, sapagkat paano ka makababawi kung hindi ka gaganap tao. Ang layo ng Ama sa tuwin ay manalig kang may bukas pa. Ngayon ba'y gumaling ka? Pagdakay nakalimot ka sa Ama, at kapag may karamdaman ka na may nagunita siya, yun ang tinatawag na, anak, huwag mo kong subukan. Sa tuwin ay ako na lang ang nagbibigay sa iyo, ngunit sa pagbibigay ko hindi mo ako makilala. Kaya't isang araw, yung pagbibigay ay may katapusan din. Yun ang tinatawag na may hangganan. Subalit, kapag ang ginagawa mo ay ukol sa kabutihan sa kapwa mo, may hangganan ba ito? Wala, mga mahal ko. Ang paggawa, pagtupad sa mabuti, walang hangganan, walang katapusan. Subalit ang gawa ng masama, tao, may hangganan yan. Sapagkat kung anong ginawa mo, siyang magiging ganti sa'yo. Ginawa mo'y mabuti, walang hangganan, walang katapusan ang galak at ligaya mo. Ginawa mo'y masama, nakalimot ka ba? Akala mo walang nakakakita? May Diyos Ama, may mata siya. May Diyos Ama, may tenga siya. Nakikita mo ba ang tenga at mata niya? O dili kaya'y nakikita mo baga siya? Hindi kailan pa man. Subalit tao, kung nasa puso mo sa tuwin ay, hindi ko gagawin yaon, sapagkat alam kong kilala ako ng Ama, nakikita niya ako, kilala ako ng Kristo, nakikita ako. Yun ang totoo. Yan ang taong totoo na may takot sa Ama. Bakit? Batid niya mang walang nakakakita, ginagawa niya pa rin ang tama at ang mali kanyang winawaksi. Mga mahal ko, magnilay kayo, magbulay kayo, magtanto kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po sa buhay na Diyos. Aning ko mang ibalik sa isip ko ang mensahe kanina. Hindi ko na talaga maibalik. Sasakit lang ang ulo ko kapag inisip ko. Kaya, ang sarap kung naka-record yaon, ano? Sana marinig kong muli. Magunita akong muli. At yan po ang hindi alam ng tao. No? Sayang. Kung alam ko lang po agad na magmimisahe, magdadala ako ng cellphone ko, yung re-record mo. Kaya lang po, tao ako noon. Kapag pinindot ko yon na magsisimula na. Tao ako, dinadaya ako sarili ko. Alam ko pa na sasabihin ko, nire-record ko pa. Buhat po bang Diyos? Yan ang patotoo, mga minamahal ko. Kayo po, magdala kayo ng tape recorder o kaya ng cellphone nyo na may recording. Buksan nyo po. Di po ako natatakot. Kahit saan nyo parinig. Kasi po, hindi naman po ako Di hatulan po nila yung nagsalita. Ako, mahahatulan. Huya nga po kung sino sinungaling. Barabas yan. Ano po? Kundi naman ako si Barabas. Ang higit na nakakakilala ay ang lumikha sa akin. Sapagkat may ina man ako at may ama, kung di binuhay ako ng ama sa kanila, na mula sa aking ama ang dugo at ina, at sinapupunan niya ay binuhay ako, patay pa rin ako. Sinisigurado ko po sa inyo, wala akong apo kunching at walang apo kunching kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat
Kung lahat ng tao ay tao ang bubuhay sa Kanya,